first verse, Fill My Cup, Lord. Let's sing this out tonight, How Great Thou Art.
This is my Bible, God's holy word. It is the lamp unto my feet and the light unto my path. It was given to me to strengthen my relationship with God and enhance my life. My Bible is alive, and within lies the wisdom of God. It is my manual for teaching, correcting, encouraging, and training in righteousness. I believe that I will be blessed if I hear and obey God's word. My Bible speaks about the love of God and how he sent his son, Jesus, to die for me so I can be free. This is my Bible, God's holy word. Amen. Ikatlong Kabanata. Mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong gisingin ang malinis ninyong isipan sa pamamagitan ng pagpapaalala ng ilang mga bagay. Alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa nasa ng laman. Sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa ring pagbabago buhat ng likhain ng mundong ito. Walang halaga sa kanila ang katotohanang ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Sa pamamagitan din ng tubig, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nananatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Ngunit huwag ninyong kalilimutan ito, mga minamahal, na sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at tumalikod sa kasalanan, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan, at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, maging masunurin kayo sa Diyos at mamuhay kayo ng banal. Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madaling dumating ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. Naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katarungan, sapagkat ganoon ang kanyang pangako. Kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa, walang dungis at kapintasan. Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang sinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. Kaya lang,
Ang ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulong pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. At nang sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan.
Welcome po sa ating oras ng kublihan at ngayon po ay itutuloy natin yung ating series tungkol sa 7 bagay na kinamumuhian ng ating Panginoon. At nandito na po tayo sa pangalawa. What then are the 7 things that God hates? Let us look at them and let us place beside them the things that God loves. Okay? At number 1 ay haughty bearing or a proud look, no? A proud look. Pride is the primary sin. Ayon sa James chapter 4 verse 6, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos, no? Ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Kaya problema po yan sa mga Kristiyano kapag tayo ay mapagmataas, yung mayabang ba? No? At niluluk daw natin yung ating kapwa. Hindi po maganda yan na tayo ay merong ganyang pag-ugali sapagkat napakalinaw po sa banal na kasulatan na ibinababa ng Panginoon ang mga nagmamataas at itinataas ng Panginoon ang mga nagpapakumba. It was through the pride that the devil fell. No? Yan po. Alam po ng marami sa atin yan na ang Diablo, no, si Satanas, na ang dati niyang pangalan ay Lucifer, siya po ay nahulog sa kasalanan ng dahil sa pagmamataas, dahil sa pride. No? What an insidious thing pride is. Grabe, no? This is why the Apostle Peter speaks about the virtue of humility. Ito po dahilan kung bakit si Apostol Pedro ay ibinanggit niya sa atin, itinuro niya sa atin yung virtue, yung kagandahan ng pagpapakumbaba. Kaya sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 4, sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso. Yan, no? Kagandahang nakatago sa puso. Ang kagandahang walang kupas na nilikha, no? Na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. Yan po mga kapatid, hindi mahalaga sa Diyos ang itsura natin, ang talento natin. Hindi yan ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay yung laman ng ating mga puso. Yan po ang sabi ni Apostol Pablo, no? Kagandahang walang kupas yan. Ayon sa sabi ni Apostol Pablo, nalikha ng maamo at mapayapang diwa. Yan po yan, no? Nalubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. So, tanyo, inulit pa niya na ito ay napakahalaga sa paningin ng ating Panginoon. Yan po mahalaga na nakikita niyo tayong mayroong pagpapakumbaba. Na, good ka niyan. Masaya ang Panginoon diyan. Tandaan po natin ang sinabi ng Matthew chapter 11 verses 29 at saka 30. Basahin po natin sa wikang Tagalog. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin. No? Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Si Jesus po mga kapatid ang example natin pagdating sa pagpapakumbaba, pagdating sa humility. Kaya sabi ni Jesus, magaan lamang ang aking pamatok. Kaya yun ang ating pasaning pamatok. Sapagkat sa pamatok na papasin natin, na pinapasan ni Jesus, ay merong kapahingahan. Okay? Now, ang pangalawa po ay yung verbal falsehood. Verbal falsehood, no? So sa King James Version is a lying tongue yan, a lying tongue, no? Surely Christians do not lie, no? Tayo po mga Kristiyano ayaw nating nagsisinungaling. Kaya lang unfortunately sometimes we lie, no? But surely it is all right to tell white lies, no? But surely it is all right to tell white lies. Patanong po yan. Tama lang ba na tayo ay nagsisinungaling na tinatawag nating white lies ang pagsisinungaling natin? Ang white lies po ay yung pagsisinungaling
para sa benepisyo at pakinabang pwedeng ng sarili mo o ng ibang tao. Na parang nagmamalasakit po tayo. But God hates lying. Okay? God hates lying. Surely it is impossible to get on in business these days without telling the occasional lie. Parang mahirap po na magnegosyo at umangat sa negosyo ngayon kapag hindi ka magsisinungaling. Pero tandaan po natin kapag ikaw ay anak ng Diyos, tandaan po natin, huwag natin ito kakalimutan na God hates a lying tongue. Yun po yan no? And this is why Paul wrote in his letter to the Ephesians, kita mo, no? Ephesians chapter 4 verse 25, ito po ang sabi niya sa wikang Tagalog. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Yan, no? Kaya we need to pray David's prayer in Psalms 120 verse 2. Tayo po dapat ay laging magsasabi ng katotohanan sapagkat yun po ang tama. Nasa business ka man, ano man ang magiging pakinabang natin kapag tayo'y kapag tayo nagsinungaling, lagi po nating isipin na ang Panginoon ay nagagalit sa pagsisinungaling. No, yung sinungaling na dila. No, masama yan. Galitan Diyos yan. Kaya po, maganda na ang ating prinsipyo is honesty is the only policy. O, sa iba, tinatawag nilang best policy ang honesty. Pero sa akin bilang anak ng Diyos, bilang Kristiyano, sa akin po is hindi po best policy yan. The only policy. Okay? At na number 3, heartless cruelty. Yung hands that shed innocent blood, yung pumapatay ng tao, heartless cruelty ang tawag ng Bible dyan. We quite naturally think of Cain and Abel in this connection. Naalala ninyo ang kasaysayan na nangyari kay Cain at ni Abel sa Genesis chapter 4 verses 1 to 15. Sa New Testament, dito sa New Testament, we are told about Cain who shed innocent blood when he killed Abel. Sa 1 John chapter 3 verses 11 at 12 sa wikang Tagalog ay babasahin ko sa inyo. Ito ang mensaheng narinig na ninyo sa simula pa. Magmahalan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain na kampon ng diablo. Pinaslang niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa. Ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. At sa verse 15, lulukso po tayo, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. So, kita nyo, sa New Testament po mga kapatid, magalit ka lang, pinatay mo na. Yan po ang deklarasyon ng Bible. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Ibig sabihin mga kapatid, ang mga Kristiyano ay hindi dapat papatay ng tao. Kasi hindi ko sinasabi na mawawala ang kaligtasan mo kapag ikaw ay pumatay ng tao. Kung ligtas ka na talaga yan. Ang sinasabi ko lang mga kapatid, kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka dapat papatay ng tao sapagkat ang kaligtasan ay hindi nararapat sa pumapatay ng tao. Pero kapag kaligtas ka na, wala na kasing paraan para ang kaligtasang ibinigay ng Diyos sa isang makasalanan ay mabawi o matanggal pa o mawala sa Kanya. Hindi po ito pagtuturo na kung hindi na mawawala ang kaligtasan mo ay pwede mo nang gawin ang lahat ng bagay na gusto mong gawin. Ang sinasabi po ng banal na kasulatan ay ang pagpatay ng tao ay wala sa mga mamamatay tao. O wala sa mga anak ng Diyos yan pala. Pag anak ka ng Diyos, wala dapat ang pagpatay ng tao. Okay? May nagtanong, paano kapag self-defense? Well, hindi ko na sasagutin yan kasi ito'y hindi topic. Hindi yan ang topic natin. Yan lang ang sinasabi ng banal na kasulatan na ang Panginoon ay nagagalit sa mga na pumapatay ng inosenteng mga tao. So, innocent blood ang sabi sa King James. So, I assume na po pwede kapag masamang tao yan. Okay?
At sa tingin ko, ang may karapatan upang gumawa ng mga bagay na yan ay yung may mga nasa authority. Yung mga pulis, mga sundalo, pero tayo ng mga civilian ay sa tingin ko po ay wala tayong karapatan upang gawin yan except kapag nasa bingit na ng kamatayan ang buhay mo. I think ay pwede mong ipagtanggol lang yung sarili pagdating sa ganung mga pagkakataon. Okay? So, do you hate anyone? Then, in God's sight, you are a murderer kapag meron kang kinamumuhian sino man. And God hates murderers. No, galit po ang Panginoon sa mga murderers. Okay? At ang pangapat ay yung vicious scheming. A heart that lavisheth wicked imaginations. Yan. Here we are reminded of the source of evil. Yan pong internet na yan, talagang yan po ay masama. Sapagkat yan ay magpapasama at magpapasaliwa ng ating mga imahinasyon. Kaya mag-ingat po tayo sa ating pinanonood sa internet na yan. Tingnan nyo po, no? Ang mga batang nasa mga bahay natin, mga anak natin, pinahawak natin ng cellphone at ang access sa cellphone na yan ay talagang limitless dahil may internet. Kaya dapat po ay pag-ingatan natin yan at turuan natin ang ating mga anak. Okay? Where does it have its source? Saan ba talaga ang source nito? Does it begin outside or inside? Saan ba nanggagaling talaga ang masamang imahinasyon ng tao? Sa labas pa o sa loob? So, sabi ko sa inyo kanina, mag-ingat po tayo sa laman at pwedeng mapanood ng ating mga anak at kahit na sino, no? Sa internet. Kasi kapag kayan ay naka-online through Wi-Fi, napakadelikado po niyan. Napakamapanganib niyan. Pwede mo mapanood ang hindi mo dapat makita. Okay? Pero ang tanong po natin is, saan po ba nanggagaling ang kasamaan na ito ng tao? Actually, it begins inside. No? Ang kasalanan po ay nanggagaling sa loob ng tao, sa ating mga puso. Okay? Kaya sinabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 15 verses 18 and 19, ang ganito, sa wikang Tagalog ay babasahin ko po sa inyo, ngunit ang lumalabas sa bibig at nanggagaling sa puso, iyan ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, paghihiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Yan po, lahat yan nanggagaling sa puso No? Kaya mag-ingat po tayo sapagkat yan ay nanggagaling sa loob ng tao. Ang masamang salita, ang nakakasakit na salita, ang nakakasugat ng puso na salita, nanggagaling yan mula sa kaibuturan ng puso ng tao. Someone once said of a man that a man is an inventor. He is always inventing some evil thing. Totoo yan. Inventor daw ang tao at ang iniimbento natin ay puro kasamaan. Totoo po yan mga kapatid. Kaya tayo mga anak ng Diyos, hindi na po tayo dapat ganon. No? How dreadful. Nakakatakot talaga yan. Nakakalula, nakakasukla. No? How different was Dorcas sa Acts chapter 9 verse 36. So, si Dorcas, yung mga karakter sa Bible ay ibang-iba po sa sinasabi na kinagagalitan ng Diyos. Yung kanilang mga ugali, yung kanilang mga gawa. Sa Acts chapter 9 verse 36, ito pong sabi sa wikang Tagalog, sa Jopa naman ay may isang alagad na babae, alagad ni Kristo yan babae siya, na ang pangalan ay Tabita. Sa wikang Grego, ang kanyang pangalan ay Dorcas. Sinugo niya ang kanyang panahon, ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan at pagkakawanggawa. Katulad po ni Barnabas sa Acts chapter 11 verse 24, mabuting tao si Bernabe. Can you imagine ang Bible na nagsabi na ikaw ay isang mabuti? That is something mga kapatid. Considering about the standard the Bible has, di ba? Pero kahanga-hanga itong si Bernabe sapagkat ang Bible ay nagsabing si Bernabe ay isang mabuti, puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya sa Diyos. Kaya pala,
Kasi puspos yan ng banal na espiritu at pananampalataya sa Diyos. Yan po ang dalawang bagay na dapat ay inaangkin natin upang maging mabuting tao po tayo o mabuting Kristiyano. At marami pang tao ang sumampalataya sa Panginoon sa pamamagitan po ni Bernabe. Yan. Okay? So, ang Panginoon po galit sa yung nagde-devise o gumagawa ng wicked imaginations. Okay? At number 5, mischief eagerness. Ano yan? Mischief eagerness is about feet that be swift in running to mischief. Here, the feet that not only mischief, but they run. They are eager to do it. This is the devil's work. For he it is who goes about as roaring lion. Naalala po ninyo nung si Job, nung si Satanas at ang Diyos ay nag-uusap patungkol kay Job. At tinanong ng Diyos kung nasaan siya galing at sabi ni Satanas ay pabalik-balik siya sa taas at sa baba. Siya'y malikot. Yan po ay tumutukoy sa roaring lion na sinasabi ni Apostle Pedro sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Kaya sabi niya sa ating mga Kristiyano, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang leyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Yan talaga ang dyablo. Kaya malikot yan. Panay ang travel niyan. At tinitingnan niya, naghahanap siya ng masisila, naghahanap siya ng buhay na madadamage niya, naghahanap siya ng kinabukasan na mawawasak niya. Naghahanap siya ng mga Kristiyanong naglilingkod na masisira niya upang hindi na may pagpatuloy ang paglilingkod sa Panginoon. No? And God hates this mischievous eagerness. No? What are your feet doing? Are they the beautiful feet in Romans chapter 10 verse 15 na nagsasabing tulad ng nasusulat o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Yan, ang paa ng isang mangangaral ay magandang payan sa harap ng ating Panginoon. No? At yung social slander. Ang social slander po has something to do with false witness that speaketh lies. Siyempre, kapag false witness ang isang witness, siyempre, magsisinungaling yan. At sinabi po sa Ephesians chapter 4 verse 29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi yung makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Sa verse 32, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Yan. Kaya po, hindi tayo dapat nagsisinungaling upang patotohanan ang isang gawain na sasabihin natin ginawa ng isang tao na hindi naman. Ang tawag po dyan ay false witness. At yan po ay kinamumuhian o kinagagalitan ng ating Panginoon. Okay? At ang number 7, yan, no? Number 7, divisive strife. At yan po ay he that soweth discord among brethren. Alam niyo po ba na may mga taong ang ginagawa ay mag-create ng hidwaan sa 2 o 3 or more than 2 people? Yun po ay pag-create ng discord o pagsira ng relasyon ng anumang relasyon yan, mga magkakaibigan o magkakapamilya o magkaka-churchmate. May mga ganyan tao at sa church kung minsan nangyayari po itong bagay na ito, no? Sowing discord among the brethren. Dahil nga po ginamit yung word of brethren dito, I assume na ito po ay intended para sa ating mga Kristiyano, magkakapatid tayo sa pananampalataya at may mga taong sumisira ng ating relasyon nang dahil po sa mga salita at pagkukwento ng hindi naman at wala namang katotohanan. Okay?
So this perhaps is the worst of the 7 sins that are mentioned. No, pwede pong ito ang pinaka-worst sa 7 na nabanggit. No, an old writer refers to the man who by tale bearing, nagdadala ng mga bali-balita, untrue stories, hindi totoong mga kwento, no, half-truths. O, kasi yung ibang mga kwento, mga kapatid, kapag ka half-truth lang ang nandoon, lies pa rin po yan, no? Subtle insinuation or produces the disruption of friendship and the breakup of fellowship. Yan po ang nangyayari at yan ang gagawin, no? Ito po ay nagproduce ng disruption of friendship. Nasisira ang pagiging magkaibigan, mga magkakasama sa church at magkakasama sa isang gawain sa church, nasisira, nagbe-break ang fellowship, nagbe-break up, mga kapatid, because of people that sow discord among the brethren. And God hates this. Yan po ay sinabi sa Psalms 133, mga kapatid. No? Galit ang Diyos dyan. This is a dreadful subject, but perhaps it is needful. And we must ask the question, how can we be freed from these things which God hates and be filled with those things which He loves? O, paano tayo mapupuno ng mga bagay na gusto ng ating Panginoon? We must do 3 things. 3 bagay ang dapat natin gawin. Number 1, we must be honest with ourselves with God. Dapat po tapat tayo sa ating sarili sa presensya ng ating Panginoon. We must let the searching light of His Word and the Holy Spirit come into the hearts and reveal to us the things which are displeasing to Him. Ito po yan, no? Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Panginoon, mga kapatid, ay matalas. Ito ay merong 2-edged sword. No, magkabilaan ng kanyang talim. Kaya kapag ginamit natin ang salita ng Panginoon, ito pong salita ng Panginoon na ito ay searching light. Ito naghahanap ng ating mga pagkakamali, ng ating mga, sabihin natin, kung meron mang kasinungalingan, no? Mga bagay na displeasing sa ating Panginoon. At kapag ka na-search na, nahanap na, ipinakita na ng Panginoon ang ating pagkakamali, then we must admit our wrong. No, kung tayo po talaga ay tapat, tayo ay honest, dapat tatanggapin natin ang ating pagkakamali at i-confess natin ang ating kasalanan at i-forsake that which grieves the Lord. No? Ano man ang nagbibigay ng kalungkutan sa ating Panginoon, dapat we forsake them. Yan, kaya nga sabi sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1, mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ng ang mga bagay na ito, alisin natin sa ating sarili ang lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Yan po yan, mga kapatid. Okay? At ang pangalawa is, the second is, we must seek to receive the cleansing of the precious blood of Christ. Dapat isik natin. Kasi ang dugo ng Panginoong Hesus ay makapangyarihan at ang dugo ni Kristo ay may kapangyarihan upang hugasan ang anumang dumi, gawa po o dulot ng kasalanan. And thank God, this is available for the saints and for the sinners as well. Kaya sa 1 John chapter 1 verse 7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Yan. Okay? At ang kahuli-hulihan, no? Finally, we must rely upon the Holy Spirit for victory. Ang mga bagay na nabanggit ko ngayon ay wala po tayong kakayahan whatsoever sa ating mga sarili. Wala tayong kakayahan whatsoever sa ating mga personal lakas. Ito po ay pwede nating magawa lamang kapag tayo po ay magre-rely o tayo iaasa sa power ng Holy Spirit para tayo ay makaranas ng totoong victory sa ating spiritual life. Kaya sabi sa 2 Corinthians chapter 3 verse 7, sa wikang Tagalog na naman, ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu at kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon ay mayroong kalayaan.
At sinabi ng banal na kasulatan, sinabi ni Kristo sa Book of John na ang pinalaya ay totoong ngang malaya na. At ang laya na ito mga kapatid ay makikita natin o matatagpuan lang natin sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo sa pananampalataya. Walang gawa sa pananampalataya. At ang pananampalataya na nakapagliligtas mga kapatid, yun ang gumagawa. Sana po naging maliwanag ang ating mensahe ngayong araw na ito. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na pinagkaloob mo. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe na ipinagkaloob mo at amin pong napag-aralan at napag-usapan. Nawa nalwalhati ang iyong pangalan sa kalagitnaan ng bawat isa na narito. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong salita sa bawat isa na nakapakinig at tumanggap nito. Magligtas ka po ng kaluluwa. Sa pangalan ni Jesus, ito ay aking samot dalangin. Amen at amen.